July 30, 2017, alas 2:30 ng madaling araw sa Osamis City. Tahimik ang paligid, karamihan ay mahimbing ang tulog hanggang sa biglang umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na putok ng baril. Sa loob ng 2 oras, naging war zone ang ilang bahagi ng lungsod. Nang humupa ang usok at ingay, 16 na bangkay ang nakahandusay. Kabilang sa mga ito ang alkalde ng Osamis na si Reynaldo Aldong Paruhinog, ang kanyang asawa at ilan pang miyembro ng kanyang pamilya. Para sa pulisya, isa itong lehitimong operasyon na sinalubong ng armadong paglaban. Para sa pamilya at ilang kritiko, isa itong planadong paglipol. Ngunit ang gabing iyon ay hindi nagsimula noong 2017. Ang ugat nito ay bumabalik pa sa dekada 80 sa panahon ng armadong tunggalian laban sa mga rebeldeng komunista. Noon nabuo ang isang vigilante group sa Mindanao na pinamunuan ni Octavio Paruhinog Sr. Tinawag silang Kuratong Baleleng. Sa simula, ipinakilala silang tagapagtanggol laban sa mga rebelde. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang grupong ito ay unti-unting nasangkot sa mas malalaking operasyon: kidnapping, extortion, illegal gambling at kalaunan, droga. Sa maraming komunidad, ang pangalan ng Kuratong Baleleng ay hindi binabanggit ng malakas. Ito ay ibinubulong, isang sindikato na may koneksyon, may armas at may impluensya. Nang mapatay si Octavio Sr. noong dekada 70 sa isang operasyon ng pamahalaan, inakala ng ilan na tuluyan nang mawawala ang grupo. Ngunit ang mga anak niya ang nagpatuloy sa pangalan: Renato, Reynaldo, Aldong at Ricardo Ardot. Sa halip na manatili sa ilalim ng lupa, may bagong estratehiya silang pinili: ang politika. Noong 1997, naging barangay captain si Aldong. Pagkatapos ay umangat hanggang maging alkalde ng Osamis City. Ang kanyang anak na si Nova Princess ay naging vice mayor. Isang pamilya, 2 pinakamataas na posisyon sa lungsod. Sa papel, isa itong lehitimong political dynasty. Ngunit sa mata ng mga kritiko, ito raw ay pagsasanib ng kapangyarihang pampulitika at anino ng sindikato. Sa loob ng mga taong iyon, paulit-ulit na lumutang ang mga aligasyon laban sa kanila: protektor umano ng ilegal na droga, may koneksyon sa mga personalidad sa loob ng bilibid at sangkot sa iba't ibang ilegal na aktibidad. Ngunit marami sa mga kasong isinampa ay nabasura o hindi umusad. Sa kanilang mga pahayag, mariin nilang itinanggi ang lahat. Ayon sa kanila, sila pa nga raw ang aktibong lumalaban sa droga sa kanilang lungsod. Pagdating ng 2016, nagbago ang ihip ng hangin sa buong bansa. Nahalal si Pangulong Rodrigo Duterte at inilunsad ang pinaigting na kampanya kontra droga. Sa ilang talumpati, direkta niyang pinangalanan ang ilang opisyal ng lokal na pamahalaan na umano'y sangkot sa droga. Kabilang dito ang mga Paruhinog. Kanang pamilyahan na Paruhinog, undang namog panghanlok. I will wipe you from the face of the earth. Ingnan tamo. Tilukon tagin mo diri. Mula sa sandaling iyon, tila naging countdown na lamang ang mga susunod na mangyayari. Noong July 30, 2017, naglabas ng search warrants ang CIDG laban sa pamilya dahil sa umano'y pag-iimbak ng ilegal na armas. Ayon sa opisyal na bersyon, bago pa man maihain ng maayos ang warrant, pinaputukan na raw sila ng mga tauhan ng alkalde. Gumanti ang pulisya. Tumagal ng halos 2 oras ang bakbakan. Nang matapos, patay ang mayor, ang kanyang asawa at iba pa nilang kamag-anak at tauhan. Narecover umano sa operasyon ang mga M16 rifle, grenade launcher, granada, baril, mahigit 1 milyong pisong cash at ilegal na droga. Para sa autoridad, malinaw ang mensahe: nanlaban sila kaya sila napatay. Ngunit hindi dito nagtapos ang kwento. Lumabas ang mga aligasyon na sinira umano ang CCTV cameras bago ang operasyon.
May mga saksi na nagsabing wala silang narinig na palitan ng putok mula sa loob ng bahay bago nagsimula ang raid. May nagsabi pang parang execution ang nangyari. Sa kabilang banda, isinapubliko ng pulisya ang resulta ng paraffin test kung saan 8 sa mga nasawi ang nagpositibo sa gunpowder residue, isang indikasyon na maaaring sila ay nagpaputok ng baril. Dalawang magkasalungat na kwento, at sa pagitan ng mga ito, ang publiko ang nagtatangkang bumuo ng sariling konklusyon. Habang abala ang bansa sa kontrobersya ng raid, nakatakas si Ricardo Ardot Paruhinog palabas ng Pilipinas. Gamit umano ang koneksyon at pera, nakarating siya sa Taiwan sa pamamagitan ng ilegal na ruta. Ngunit noong 2018, nahuli siya at kalaunan ay na-deport pabalik sa Pilipinas. Pagbalik niya, sinalubong siya ng mga kaso: murder, illegal possession of firearms, at paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. May mga nagsasabing si Ardot ang mas mabangis sa magkakapatid. Kung si Aldong ang mukha ng politika, si Ardot naman daw ang utak at kamay sa likod ng mga operasyon. Ngunit bago pa man tuluyang matapos ang kanyang mga kaso, dumating ang isa na namang hindi inaasahang pangyayari. Noong Setyembre 4, 2020, natagpuan si Ardot na wala ng buhay sa loob ng detention facility sa Osamis. Ayon sa opisyal na ulat, ang sanhi ng kamatayan ay cardiopulmonary arrest na may kaugnayan sa kanyang kondisyon sa puso. Wala raw palatandaan ng karahasan. May iniinda umano siyang karamdaman at tumanggi pa sa alok na magpa-ospital bago siya natulog sa kanyang selda. Ngunit para sa ilan, mahirap tanggapin ang sunod-sunod na pagkamatay ng mga miyembro ng pamilya. Dahil dito, nagsagawa ng hiwalay na investigasyon ang Commission on Human Rights. Sa mata ng batas, ang sinumang nasa kustodiya ng Estado ay responsibilidad nitong protektahan. Sa paglipas ng mga taon, tila naglaho ang dating makapangyarihang angkan ng Osamis. Ang mga nakaligtas ay nahatulan o naharap pa rin sa mga kaso. Ang dating sentro ng kanilang kapangyarihan ay napalitan ng bagong pamunuan. Ngunit ang tanong ay nananatili, tuluyan na nga bang nawasak ang kuratong Baleleng? May mga ulat na nagsasabing patuloy pa rin ang operasyon ng grupo, bagamat mas tahimik at mas organisado. Mas kaunti ang miyembro, ngunit hindi tuluyang naglaho. Ang kwento ng Paruhinog ay hindi lamang kwento ng isang pamilya na umangat at bumagsak. Isa itong salamin ng mas malalim na problema sa bansa, ang pagsasanib ng politika at organisadong krimen, ang kapangyarihang kayang protektahan o puksain, at ang manipis na linya sa pagitan ng lehitimong operasyon at paglabag sa karapatang pantao. Sa huli, ang mga bala ay tumigil na. Ang mga kaso ay naisara o naantala. Ang ilang pangalan ay nabura na sa politika. Ngunit ang mga tanong ay nananatili. Kapag ang isang lungsod ay matagal na hawak ng isang pamilya, sino ang tunay na may kontrol? Ang gobyerno ba o ang takot? Kapag ang digmaan laban sa droga ay isinagawa ng walang pag-aalinlangan, saan nagtatapos ang hustisya at nagsisimula ang pang-aabuso? At kapag ang isang sindikato ay nasangkot sa politika, sapat ba ang bala upang tuluyan itong wakasan? Ang kuratong Baleleng ay maaaring nabawasan. Ang pamilyang Paruhinog ay maaaring bumagsak. Ngunit ang mas malaking laban, ang laban kontra korupsyon, kontra droga at para sa tunay na hustisya ay patuloy pa rin. At marahil, iyon ang mas mahirap na digmaan. At kung nagustuhan mo ang ating video, ay huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kang updated every time na may bago akong video.